Kapag mag-demo kayo dito daw lagi, tinurong nyo natin yun. Dito kasi nakikita sa CCTV. Pag daw kasi nagkaroon ng problem. Driver nyo. Our people. Hindi natin mag-justify yun. Cable para sa printer kasi optic cable. Ito para sa... Printer ma'am, USB. Tapos direct po dito. Ngayon naman para sa pack, parang RJ45. Okay. Telephone lane naman. Ito yung Ito ma'am, para sa power. Full years warranty naman to sa Epson ma'am. Pinaganda naman nito ma'am, hindi po kayo hassle pumunta sa service center. Kasi si technician ang pupunta sa inyo. Wala po kayo ibang babayaran dun ma'am, maliban po sa magiging transportation fee ni technician na 300 pesos malayo malapit naman po. For example ma'am, sabi po ng technician na pa-service kayo, sabi ng technician na babalik sa kinabukasan. Pagbalik po ng technician, di na po kayo magbabayad ulit. Another 300 para sa transport niya. Kasama na po yun ma'am, po ilang beses po siya babalik. Pag naningil po siya ma'am, kumbong niyo sa amin. Demo ko na lang din ma'am kung paano po yung magiging startup natin dito ma'am. Before natin siya buksan, kailangan ma'am na ilagay na po talaga natin yung ink. Ang kinaganda ma'am po nito ng Epson, may idea naman po kayo kay Epson ma'am siguro, no? Si Epson kasi ma'am, ang kinaganda po nito, kapag once po kasi na yung bottle po niya is para sa black, yellow, magenta, cyan, yun lang din po yung dedicated na bottle para po sa ink tank po natin dito. Hindi po kayo magkakamali ng lagay kasi may mga nudge po ko tawagin ang bawat ink tank po natin dito. Tulad nito ma'am, yung black hindi po siya katulad sa white, hindi po siya palay. So hindi kayo magkakamali ng lagay dyan ma'am. Para maiwasan din natin pagkakalagay ng ink ma'am ng mali. Ayun po. Kailangan ma'am, bago natin siya buksan, na ilagay po muna natin yung ink. Kapag halimbawa na ilagay na natin yung ink, nakaangat po pala ito ma'am. Saka natin yung for example lang naman ma'am, ngayon kasi hindi natin po pwede ilagay. Kasi kapag nilagay natin, nagkaroon kayo ng leakage. Opo. Mga possible, maboid yung warranty mo. Ito lang naman yung kakaboid nito ma'am. Leakage, tapos yung maling lagay ng ink, ay magkamali po tayo ng ink na inilagay or hindi po genuine yung ink na inilagay natin sa ink tank, saka po yung resetting. Sa resetting naman yung sinasabi ko kanina, na kapag once na na-reach na ni printer yung maximum capacity sa printing ma'am. Sa black ma'am, 10,000, sa colored is 4,000 something. Ay ano, for 40,000. Pero may indicator naman yun doon. Madali lang naman po ito na maintindihan mo kasi may panel na po siya. Tapos yung mga analog display, saka po ito mga button. Galing ano, pag malayo ka black sa ka rin. Pero pag malapit ka blue sa ka. Dito lang. Kaya po lang naman. Hindi. So, 11, 12, 23. Ang oras ngayon, 12:45. Balang gagawin na lang natin mga pag-uwi, lalagyan na natin ink. Pagkalagay ng ink, i-off ko na po muna na yun. I-off ko na po kasi muna to. Para pag-uwi ninyo ma'am, pagkalagay ng ink, pag-open ninyo, okay nyo na lang po. Ganun na lang po gagawin ako. Discuss ko na lang din po ma'am yung specs na itong printer natin. Dito ma'am yung input ng papel, blank paper, dito ma'am sa may likod. Dito po yung output ng papel, yung ilalim. Dito po. Dito po lalabas. Kapag mamalimbawa gusto natin mag-xerox ng long, kasi ito ma'am feeder type po kasi kung tawagin. Gusto natin mag-xerox ng long ma'am, dito po natin ilalagay papel. For example ito. Ito na. Kunyari ma'am, ito yung long bond paper. Dito po natin ilalagay. Tapos kapag isa-xerox natin, hanapin na po natin dito sa analog. Ito ma'am, nakalagay po yan dyan. Gagawin po niya, yung long bond paper, kakain po niya, dito lalabas sa ilalim. Okay. Dito po sa paganyan. Pag sa long. Pero kapag A4 ma'am, or mga short band paper, pwede na dito sa Diyan ano lang. dito ma'am, mga A4 lang po kasi ang maximum sizes nito. So hindi po niya kakayanin, yun lang. Tapos, usual lang po kasi nangyayari ma'am yung tinatawag na paper jam.
ano lang po yan ma'am, kumbaga casual na nangyayari sa printer, sa lahat ng printer. Kapag halimbawa ma'am nagkaroon tayo ng paper jam ma'am, huwag po natin pilitin hilahin yung papel dito pabalik. Hindi po kasi yun ma'am proper. Ang proper po kasi natin ma'am is kapag po kung saan yung output, kung saan po lumalabas yung papel, hilahin po natin siya dito. Sa ilalim na po ma'am. Para maiwasan din po natin magkaroon ng problem sa roller paper natin, roller pin sa loob. Okay. Kasi ma'am kapag halimbawa pinaksa natin, sabi natin dito, nagkaroon ng paper jam, hinila natin pabalik dito. Possible ma'am, yung rotation ng gear ninyo, mabungit yung gear po sa loob. Kasi parang ano yan ma'am, wet. Yung ngipin nun ma'am, possible mabungit. Pag nagkaroon na ng problem dun ma'am, ang pinakamasakit dun, buong printer, papakapalitan nyo pa. Kasi babaklasin niya yung loob nun ma'am, yung prane. Pero kung under warranty naman siya, wala kayo magiging problema. Pero para maiwasan lang din natin yung aberya ma'am, huwag na lang po ganun. Dito na lang natin. At iwasan din po natin na gumamit ng hindi genuine na ink kasi may mga nabibili tayo online na mura pero hindi siya genuine ma'am. Kasi meron po kasi tinatawag dyan na density sa ink. Kapag kasi ma'am yung density ma'am is nagbabago, nagbabago din yung temperature. Yun yung tinatawag natin na parang nagiging rock salt. Oo. Nagiging rock salt kasi ma'am yung mga natin ma'am. Yung density kasi ma'am ng mga ink natin na hindi genuine ma'am, mas mataas yung possibility na kahit mababa, mainit, or malamig, nagpo-form siya ng rock salt na nagkukos ng pagbaraso sa loob ng printer. Kaya mas maganda ma'am, yung bitong genuine ink yung gamitin natin. Madidetect din kasi ma'am yung pang-init, technician yan. Tapos, pag halimbawa ma'am, hindi natin nagagamit yung printer, ma'am, sabihin natin mga 2 buwan o 1 buwan, mas maganda ma'am, kahit every week, once a week, gamitin natin siya na gamitin. Or kahit mag-print tayo ng isang beses sa isang linggo. Para lang maiwasan natin ma'am yung sinasabi ko na gano'n. Yung nagka-perform ng rock salt, magkaroon kayo ng bara sa printer, ito sa printer natin. Okay. Tapos, ano pa ba? Ayun ma'am, yung mga naman, dito naman po yung madali lang naman unahin ito ma'am. Saka if ever mga clarification or question kayo ma'am, nandito naman lahat ang sinabi ko sa manual. Oh, sige.